April 2025 na, magkano na nga ba ngayon ang mga SYM, K-Way at Euro Motors? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang Euro Motor Samurai 155. Napakalupit po nito pong kanyang body and design. At mayroon po itong kahawig. Kahawig po ito ng Click 160. Ngunit ito po ay mas lalong pinalupit. Dahil makikita naman natin ito pong kanyang mga turn signals located dito sa bandang itaas. At ang kagandahan niyan, mayroon pa po siya ritong split na daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay. At sharp naman po yung edges nito pong kanyang main light. Kaya talagang astig ang dating nito pong kanilang Samurai 155. At gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At may nakalagay naman po rito na CBS, also known as Combi Brake System. At dito naman po ay gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake along with 2-pot caliper na matte black. At ito naman pong kanyang cast wheel is gold color na Y design. At may sukat naman po itong kanyang gulong na 100 by 80-14. Naka-fully digital meter panel display, naka-smart keyless system. Ito pong kanyang ignition. At included na po rito yung kanyang set opener. At ito po yung kanyang smart key remote. At ang kagandahan po niyan, kapag nalubat po itong inyong remote ay mayroon po itong mechanical key na kung saan ay pwede nating gamitin pang substitute. At mayroon naman po itong 2 front pocket dito po sa bandang harapan. Dito po sa kanan, malalim po siya, pwede po tayong maglagay dyan ng coins or gloves. Habang dito naman po sa kabila, mas malalim po ito. So pwede rin po tayong maglagay dyan ng mga important belongings. At bukod dyan dito po sa bandang itaas, mayroon na po pala itong integrated na USB charging port. At mayroon na din po itong stop-start system. Malawak din po itong kanyang footboard. At ang very attractive dito po sa kanilang Samurai 155 ay ito pong kanyang upuan dahil brown color po. Ito pong kanyang set cover na parang nagbimisto lang classic looks yung kanyang design. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar is matte black color. At ito pong Euro Motor Samurai ay mayroon po itong 155 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 10.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 6,500 RPM. At ang scooter po na ito ay naka-fuel injection na po siya at naka-liquid cooled ang kanyang cooling system. At unique din po ang pagkakadesign nitong kanyang taillight. At ang kagandahan pa niyan ay mayroon na rin po siyang split na daytime running light. Dito naman po located dito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. At ito po pala ay gumagamit ng single shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Naka-single rotor disc brake dito sa likuran with single pot caliper. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran ay meron po itong sukat na 120 by 70-14. At sporty looks din po ang design nito pong kanyang muffler. Combination po ito ng black at ito pong kanyang tip is silver color. At mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din po ito pong kanyang seat storage. Malalim din po siya. Marami na din po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po located ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 6.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang presyo po nito pong kanilang Euro Motor Samurai 155 ay nagkakahalaga po ito ng 88,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,135 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang pinakabagong Euro Motor, Daang Hari 186. Ito po ang pinakamalakas na business type motorcycle nowadays. Dahil mayroon po itong 186 cubic centimeter engine displacement. Wow, grabe. Talagang panghatakan to, pangbarakuhan. Ito pong kanyang headlight is mayroon po siyang partition sa gitna at parang nagkaroon po siya dyan ng daytime running light. Pero yung kanya pong main light is bulb type pa rin yung kanyang ginagamit. Habang nandirito naman po na nakapop up ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At mayroon po itong rubber boots na protection para hindi po siya mapasukan ng tubig at dumi.
At ito pong kanyang hub is black color po siya. At ito po ay equipped with drum brake para po dito sa kanyang front braking system. At ito po ay naka-spokes rim dahil nga ito po ay business type motorcycle. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang meter panel display. Gumagamit po ito ng analog at mayroon din po siyang gear shifter indicator. Yan ang kagandahan yan. Gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition at ito po ay mayroong naked handlebar. At ang laki po at malapad dito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 10.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. At mahaba po talaga ang upuan nito pong mga business type motorcycle. Malapad. Kaya talagang marami kayong maisasakay dito. Actually kasya po dito yung 3 tao. Kahit yung design po nito is pangdalawahan. At meron na din po itong integrated na rear carrier. Pwede na rin po kayong maglagay rito ng top box. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Square type naman po ito pong kanyang tail light. At ang nakakamangha dito, LED na po yung kanyang ginagamit para po dito sa kanyang tail light. At nakapop up naman po na bulb type ito pong kanyang mga turn signals. At ang very attractive dito po sa mga business type motorcycle ay talagang pangbarakuhan to kahit na mabibigat yung dala. Dahil ito po ay mayroong dual shock absorber. So pre-installed na po yan. Maglalagay na lang po kayo ng sidecar ay on the go na. Pwede nyo na pong pampasada. Ito pong business type motorcycle na to. Yung kanyang hub is black color po siya. At gumagamit naman po ito ng drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. At naka-semi dual purpose pattern tires naman po ito pong kanyang gulong rito sa likuran. At meron naman po itong sukat na 3x17. At ang Euromotor daang hari ay meron po itong 186.8 cubic centimeter engine displacement to be exact. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 10.5 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.5 Nm at 6,500 RPM. At ito pong kanyang exhaust pipe napakahaba. Combination po ito ng silver at black color. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang kagandahan po ng model na ito ay mayroon po itong integrated na kick starter. At bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. Mayroon naman po itong 5-speed manual transmission. At ang presyo po ng Euromotor daang hari 186 ay nagkakahalaga po ito ng 69,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At mayroon naman po itong 3,350 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito ang Euromotor Griffin 180i. Napakabangis po talaga nito pong mala Aerox na kanyang body and design. Dito po sa bandang gitna, naka B-shape design yan, yellow color, hanggang dito po sa bandang itaas. Combination po ito ng black tsaka yellow. May makikita po tayo rito na nakalagay na Griffin na 180i na decal. Silipin naman natin ito pong kanyang mabangis na headlight. Wow, grabe. Napakadami niyang ilaw rito. Gumagamit po pala ito ng mga projector lights. Dito po sa magkabila, dito po sa kanyang headlight. At ito pong kanyang daytime running light na parang nagsisilbing kanyang kilay is nahahati po ito sa 4 at pahaba hanggang dito sa dulo. Kaya talagang napakabangis ng kanyang dating. At ito pong kanyang mga front fairings is matutulis po siya. Combination po pala ito ng black and then blue color. At pagdating naman po sa kanyang front braking system, ito po pala ay equipped with CBS. At ito naman po ay mayroong single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black color. Nandirito naman po pala ito pong kanyang turn signals. LED na po lahat ng kanyang ginagamit para po dito sa kanyang lighting system. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. May letter E na logo dito sa bandang gitna. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light or menu. Menu po pala yung nakalagay rito. And then ang kanyang high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pa po pala itong auto stop start system. May on and off itong kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito pong kanyang mga brake levers is chrome color po siya. At ito pong kanyang handle grip is black color. At pagdating po sa kanyang ignition, ito po pala ay equipped with the smart keyless system. Nandirito po yung kanyang
keyless remote. Pa-remote na lang po tayo kapag ating i-activate ang scooter. At bukod dyan, included na rin po pala rito yung kanyang fuel at set opener. At dito naman po pala sa bandang gitna, located dito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 6.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 kilometer per liter. Ang kagandahan yan, more accessible po siya kapag kayo po ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo dito po sa scooter. Dito naman po sa left side pocket, may door dito. So buksan po natin para masilip natin kung spacious ba. Maliit lang naman yung bulsa niya rito. Pwede lang tayong magsiksik siguro rito ng gloves. At ang kagandahan yan ay mayroon na po itong integrated na USB charging port. So meron na po siyang USB ready rito na type A. Gagamit na lang po tayo rito ng USB cable ay pwede na po tayong mag-recharge ng ating dalang mga gadgets at mobile phones. Dito po sa kanyang side profile, meron po ritong X design na glossy black at may makikita tayo rito na Griffin na decal na combination ng blue at saka yellow color. Ito pong kanyang upuan, grabe. Naka-camel back seat po ito. At talagang parang naka-set up na Yung pagkakatahi matibay, nagkaroon ng mga deep lines dito. At gaya ng sabi ko sa inyo, naka-camel back seat po siya. And then nagkaroon ng touch ng carbon sa gitna. Mayroon pa po rito sa bandang itaas. Silver color po itong kanyang engine cover. May naka-intact naman po rito na Euro motor. Silipin naman po natin, ito pong kanyang taillight. Ayan, ang liit lang po nitong kanyang taillight. Pero ang kagandahan niyan, mayroon pa rin siyang split na daytime running light at yung brake light nasa bandang itaas. More visible naman po yan dahil nga LED na po siya. Ang isa pa sa very impressive dito po sa scooter na ito ay ito pong kanyang rear shock absorber dahil equipped po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. Mayroon na po siyang canister na gold color. Silipin naman po natin ang kanyang braking system. Equipped po pala ito ng single rotor disc brake with 2-pot caliper. Ito naman pong kanyang stock pipe, matte black color po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po pala ay equipped with liquid cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Euro Griffin ay mayroon po itong 180.4 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 17.4 kilowatt at 8,250 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 15.7 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat po ng motorsiklo na ito ay mayroong kabuuang bigat na 115 kg. At ang presyo po ng Euro Griffin 180i ay nagkakahalaga po ito ng 108,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 10,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,808 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Euro Motor Viperman 150. Isa po itong underbone motorcycle. Napakaastig po pala nito pong kanyang headlight design dahil yung kanyang turn signals ay located dito sa bandang itaas na parang mapagkakamalan mo na kanyang mga mata. At dito naman po sa gitna, ito naman po yung kanyang main headlight. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At napakalaki naman po at flower design. Ito pong kanyang single rotor disc brake along with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka mag wheels na Y design. Black color naman po siya. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 80 by 90/17. Naka fully digital meter panel display, naka mechanical key ang ignition at mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At ito po ay naka naked handlebar. At ito pong kanyang upuan is mahaba po siya at makapal din, malambot kaya very comfortable sakyan. At buksan naman po natin itong kanyang upuan. Mayroon po siya ritong napakaliit na compartment na kung saan dito po located yung kanyang battery. At included na rin po rito itong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang Euro Motor Viperman ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 9 kilowatt at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10 Nm at 7,500 RPM. At mayroon naman po itong 5-speed manual transmission. At ito pong version na to ay naka-carburetor type at ito po ay naka-air-cooled.
Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Pahaba po ang hugis nito pong kanyang taillight. At ang kagandahan niyan ay included na po pala yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At ito po ay equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka-cast-wheel na black color. Ang size naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-17. At ito naman pong kanyang stock pipe is mahaba po siya na black color. At mayroon naman po itong dual exhaust. Malupit din yung kanyang dating. At gumagamit po pala ito ng monoshock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Yung ginamit po na coil spring is red color po siya at yan po ay adjustable. At mayroon din po itong kick starter at bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang presyo po ng Euromotor Viperman 150 ay nagkakahalaga po ito ng 62,900 pesos. At nakapromo po ito ng straight monthly at mayroon naman po itong 3,197 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito ang Euromotor Model T 150. Ito po yung kanilang carburetor type version. At mayroon din po itong fuel injection. Napakabangis din po pala nito pong kanyang mga split na daytime running light dito sa bandang itaas. At located naman po yung kanyang turn signals dito po sa upper part nitong kanyang body cover. Silipin naman po natin ito pong kanyang main light. Mayroon po siyang partition sa gitna. Nakahawig po ito sa version 2 na click kaya talagang malupit at maangas. Ito pong kanyang datingan. Gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. At mayroon naman po itong single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color. At ito po ay naka-cast wheel. Black color naman po, ito pong kanyang wide design na cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 80-14. Naka-fully digital meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at included na rin po rito yung kanyang seat opener. Mayroon po itong 2 front pocket, magkapareho lang po ito ng lalim. Pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones, gadgets, or gloves. At dito sa bandang itaas, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Malawak din po itong kanyang footboard at black color naman po ito pong kanyang seat cover. Malambot naman po ito pong kanyang upuan kaya comfortable po siyang sakyan. Silipin naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din po siya. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay mayroong 18 liters na storage. Marami na rin po tayo rito mailalagay ng mga personal belongings. At included na rin po rito yung kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 6.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito naman pong kanyang grab bar is gray color naman po siya. At ang Euromotor Model T ay meron pong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.6 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11.5 Nm at 6,500 RPM. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang tail light. Letter T po, ito pong kanyang daytime running light. Astig din po nung kanyang dating. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. At gumagamit naman po ito ng single shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At naka-drum brake naman po ito pong kanyang rear braking system. At ito pong kanyang single exhaust, combination po ito ng black. At itong kanyang tip is silver color at mayroon naman po itong single exhaust. At gumagamit po pala ito ng liquid cooled para po dito sa kanyang cooling system. Kaya pag mahilig po kayong mag long rides, ito po ay applicable para po sa mga malalayong mga biyahe. At ang presyo po ng Euromotor Model T 150 carburetor ay nagkakahalaga po ito ng 63,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At mayroon naman po itong 3,031 pesos sa loob po yan ng 36 months. Habang ang Euromotor Model T 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 77,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At mayroon naman po itong 3,649 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang Euromotor Daang Hari 150 at mayroon din po sila nitong 125 na version. Lahat po ng babanggitin ko dito ay magkasing halintulad lang po sila. Ito pong 150 at yung 125 na version.
Ito pong kanilang headlight is square type. Naka-pop up naman po ito pong kanyang malalaki na turn signals. At gumagamit po ito ng traditional na telescopic fork para sa kanyang front suspension. Mayroon naman po itong rubber boots para po protection, hindi po siya mapasukan ng tubig at dumi. At gumagamit po ito ng drum brake para po dito sa kanyang front braking system. Naka-spokes rim seat po ito at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.75-17. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Gumagamit naman po ito ng analog para po dito sa kanyang meter panel display. At mayroon po siya ritong gear indicator na 1 to 5. Kaya mayroon po itong 5-speed manual transmission. At ito po ay equipped with mechanical key para sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong Euromotor Daang Hari 150 ay mayroon po itong 11 liters na fuel tank capacity. Habang yung 125cc naman po ay mayroon pong 10 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong 45 km per liter na fuel consumption. Ito pong kanyang upuan, napakakapal at malapad. Saktong-sakto po ito, pang business type na motorcycle. At ang kagandahan niya ay mayroon na rin po siyang integrated na carrier. Pwede po kayong maglagay po rito ng top box straight out from casa. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Square type naman po siya at naka-pop up po ito pong kanyang malalaki na turn signals. Bulb type po yung kanyang ginagamit. At ito po ay equipped with dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension at ito po ay adjustable. Equipped naman po ito ng drum brake para po sa kanyang rear braking system. Ito po palang kanyang hub is glossy black color. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 3x17. At syempre, hindi po mawawala ito pong kanyang integrated na kick starter at bukod dyan, mayroon din po itong electric starter. At ito po palang kanyang exhaust pipe is matte black color at mayroon po itong single exhaust. At ang Euromotor Daang Hari ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 9.5 kW at 9,500 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10 Nm at 7,500 RPM. Habang ang Euromotor Daang Hari 125 naman po ay nakakapag-provide ng maximum power na 7.2 kW at 9,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo ng Euromotor Daang Hari 150 ay nagkakahalaga po ito ng 50,900 pesos. At nakapromo pa din po ito ng straight monthly at mayroon po itong 2,721 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Habang ang Euromotor Daang Hari 125 naman po ay nagkakahalaga po ito ng 46,900 pesos. The same lang din po sila na nakapromo ng straight monthly. At mayroon po itong 2,530 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Keyway Icon 110. Napaka-astig din po pala ng design nito, no? Mayroon din naman po itong kahawig. Kamukha naman po nito yung Beat 110. Ngunit ito is mas attractive po yung pagkakadesign nitong kanyang main headlight at mayroon pa po siyang split na daytime running light dito sa bandang itaas. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. Naka-flower design po ito pong kanyang single rotor disc brake with single pot caliper. At attractive din po ito pong kanyang cast wheel dahil ito po ay gold color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 80x90-14. Combination po pala ng analog at digital. Ito pong kanyang meter panel display. Naka-mechanical key ang ignition at mayroon po itong 2 front pocket. Malalim din po siya at pwede po tayong maglagay dyan ng coins or di kaya mobile phones. At dito po sa right side, mayroon po siya ritong integrated na USB charging port. Kaya pwede po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones. Malawak din po ito pong kanyang footboard. At black color naman po ito pong kanyang seat cover para po dito sa kanyang upuan. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Mahaba po siya at medyo maluwag na rin. Marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po located ito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4 liters. At mayroon naman po itong 50 km per liter na fuel consumption. At ang scooter po na ito ay mayroon pong 110 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6.2 kW
at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 6,000 RPM. At ang kagandahan po pala nito pong kanilang KW Icon 110 ay meron pa po itong kick starter. At bukod dyan ay meron din po siyang electric starter. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Napakalaki po nito pong kanyang tail light. At meron po tayong makikita dyan na malapad at makapal na daytime running light. Kaya more visible po ito day or night time. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Gumagamit po pala ito ng single shock absorber. At ito po ay equipped with mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Silipin naman po natin ito pong kanyang exhaust pipe. Mayroon po palang touch ng carbon. Ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa likuran ay meron po itong sukat na 90 by 90-14. Mayroon na rin po siyang integrated na mudguard at naka-air-cooled naman po ito pong kanyang cooling system. At ang presyo po ng KW Icon 110 ay nagkakahalaga po ito ng 61,900 pesos. At naka-promo pa din po ito ng straight monthly na 3,153 pesos. Ito po ang Euromotor Sport R125. Grabe, ang bangis din po pala nito pong underbone motorcycle na ito. Dito po sa bandang gitna makikita po natin mayroon po siyang V-shape design dito, nakahawig po ng Rider 150. Umiilaw din po yan. At ang very attractive dito po sa motorsiklo na to, gumagamit na po ito ng dual projector lights para po sa kanyang main light. At included na po pala rito yung kanyang mga LED na turn signals dito po sa kanyang headlight assembly. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. At ito po ay mayroong single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black color. At ito po ay nakaka-cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.50-17. Naka-analog po ito pong kanyang meter panel display at mayroon po siya ritong gear indicator. At gumagamit po pala ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong kanyang upuan, ito pong kanyang seat cover is black color po siya. Malapad din at makapal. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Mayroon naman po siyang underseat compartment. Maliit lang. Pwede lang po tayong maglagay dyan ng mga personal belongings natin. At ito po, nandirito po pala sa bandang itaas located dito pong kanyang battery compartment. Kaya pwede po natin itong ilusong sa baha. At included na rin po dito ito pong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. At ang Euromotor Sport R ay mayroon po itong 125 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 5.8 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 5,000 RPM. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Very unique po yung pagkakadesign itong kanyang turn signals. Ito po, itong maliit dito sa bandang ibaba na parang guhit. Dahil nahawig po siya sa split na daytime running light. Kaya very attractive para sa ating mga paningin. At equip po pala ito ng mechanical trailing or drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 2.75-17. At gumagamit po ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Ito pong kanyang stock pipe, combination po ito ng black color at ito pong kanyang head protection guard ay stainless steel at mayroon naman po itong single exhaust. At ang motor po na ito ay mayroon po itong 4-speed manual transmission. Ito po ay semi-automatic na motorsiklo. Ito po ay naka-carburetor type at naka-air-cooled po ang kanyang cooling system. At ang kagandahan po nito ay mayroon din po siyang integrated na kick starter. At bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang presyo po ng Euromotor Sport R125 ay nagkakahalaga po ito ng 50,900 pesos. At naka-promo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon po itong 2,667 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang SIM Bonus 110. Wave style po ito. Ito pong kanyang main headlight ay located po rito sa bandang itaas. Dito po sa kanyang handlebar cover. Ang kagandahan naman yan ay susunod po yan kapag kayo ay liliko sa kanan at kaliwa. At located din po rito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga turn signals kaya more visible po yan kapag kayo po ay kakaliwa at kakanan.
At gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork para po dito sa kanyang front suspension. Equipped po ito ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color. At ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 2.25-17. Naka-analog ang meter panel display at mayroon po itong gear indicator na 1, 2, 3, and 4. Kaya mayroon po itong 4-speed manual transmission at ito po ay semi-automatic. At gumagamit naman po ng mechanical key para po sa kanyang ignition. At ito pong kanyang upuan, malapad din po siya. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Mayroon po pala itong maliit na underseat compartment. Pwede po tayong maglagay dyan ng gloves and then papers. At included na po rito yung kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 3.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 52 km per liter. At ang SIM bonus ay mayroon po itong 110 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 4.6 kilowatt at 7,500 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 7.46 Nm at 5,500 RPM. At ang motorsiklo pong ito ay naka-carburetor type at air-cooled po ang kanyang cooling system. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Malapad din po itong kanyang taillight at included na rin po pala rito yung kanyang turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At kitang-kita naman natin na bulb type po yung kanyang ginagamit. At gumagamit naman po ito ng drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. Ito po palang kanyang hub is black color po siya, naka-spokes rim set, at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likod ay mayroong sukat na 2.50-17. Black color naman po ito pong kanyang exhaust pipe at mayroon naman po itong single exhaust. Equipped po pala ito ng dual shock absorber para naman po rito sa kanyang rear suspension. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong kick starter at bukod dyan ay mayroon din po itong electric starter. At ang presyo po ng SIM Bonus 110 ay nagkakahalaga po ito ng 54,900 pesos. At nakapromo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon naman po itong 2,843 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Euromotor EZ125. Ang bangis din po pala ng kanyang dating para po siyang pinaghalong M3 at Beat. Ito naman pong kanyang daytime running light dito sa bandang itaas, nahahawig po siya sa click, no? Itong kanyang kilay, and then mahaba po itong kanyang daytime running light. Very attractive yan pagdating ng gabi. At ito naman pong kanyang main headlight, meron po yung partition dyan sa gitna. Nandiyan naman po yung kanyang high beam and low beam. At sa bandang itaas naman po, dito na po pala located itong kanyang mga turn signals. Wow! Mapunta naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Ito po pala ay naka-traditional telescopic fork na glossy black color. At gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na matte black color. At ito pong kanyang cast wheel is gold color po siya, kaya talagang agaw pansin sa ating mga paningin. Silipin naman po natin ito pong kanyang side profile. Maangas din yung kanyang dating, no? Nagkaroon po siya rito ng palikpik and then may pins po rito na white color. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display para po siyang diamond type. LED na yan, of course. And then pagdating naman po rito sa kanyang mga button selectors, mayroon po tayo rito ng high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pong on and off itong kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake levers is black color at mayroon na din po pala itong park brake lock. Dumako naman tayo rito sa kanyang ignition. Ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon na din po siya ritong shutter lock key for safety purposes para hindi po siya basta-basta manakaw. Mayroon po pala siya ritong maliit na pocket, no? Pwede nating paglagyan ng coins. Habang dito naman po sa kabila, open po ito at mas maluwag. Pwede tayong maglagay rito ng mobile phones. At napansin ko lang, mayroon na din po pala itong built-in na USB charging port. So gagamit na lang po tayo rito ng USB cable, ay makakapag-recharge na po tayo ng ating dalang mga mobile phones at gadgets. At mayroon naman po pala siyang integrated na utility hook dito sa bandang gitna. At ito pong kanyang gulay board is maluwag din po siya. Meron po siyang rubber cover on top na anti-slip kaya di ka dudulas dito. Ito pong kanyang upuan, simple lang naman yung kanyang dating dahil nga itong kanyang seat cover is black color. Buksan naman po natin para may pakita ko sa inyo ito pong kanyang under seat compartment. Ayan, oh.
Maluwag din po pala itong kanyang underseat compartment. Madami din po tayong mailalagay dito ng mga personal belongings. Dito po pala located yung kanyang battery. So mataas po yung kanyang position, no? Kaya pag tag-ulan dito sa Pilipinas ay pwede nating ilusong. At dito naman po located itong kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 6.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 50 km per liter. Nakadepende pa rin yan sa throttle hobby ng rider. Mapunta naman po tayo dito po sa kanyang side profile. May makikita po tayo rito na capital letter na E and Z, which is yung kanyang model name in white color. And then may 125i in red color na decal. Dito po pala sa bandang harapan, dito sa ibaba ng kanyang upuan, nagkaroon po pala ng touch ng carbon. Ito pong parang arrow design na yan. May pins po rito na naka-emboss. At glossy black naman po ito pong kanyang pairings dito sa kanyang side profile. At dito po pala sa bandang likuran, nagkaroon pa pala ng touch ng carbon hanggang dito po sa top cover nito pong kanyang taillight. Astig din talaga yung kanyang dating. At ito naman pong kanyang engine, may naka-intact po rito na Euromotor in white color. Nandirito po yung kanyang kick starter. At gumagamit po pala ito ng single shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang kanya naman pong preno dito sa likuran, ito po pala ay equipped with mechanical trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Matulis din po pala yung pagkakadesign nitong kanyang taillight at maporma. Dahil nga po, dito sa bandang gitna, nandirito po, ito pong kanyang split na daytime running light. At yung brake light niya nandirito sa bandang ibaba. Bukod dyan, included na po pala rito yung kanyang mga turn signals. Ito pong kanyang head protection guard, nagkaroon pa ng touch ng carbon. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito naman pong kanyang cooling system ay equipped with air-cooled. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang Euromotor EZ ay mayroon po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 6.5 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.5 Nm at 6,000 RPM. At ang bigat naman po ng scooter na ito ay mayroong kabuuang bigat na 95 kg. At ang presyo po ng Euromotor EZ125i ay nagkakahalaga po ito ng 68,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 3,500 pesos. At mayroon naman po itong 3,315 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Keyway Cafe Racer 152. Isa po itong classic bike at ang angas din talaga ng kanyang forma. Ito pong kanyang main headlight is rounded shape po siya dahil nga isa itong classic bike. At ito pong kanyang front suspension na traditional telescopic fork is black color. Mayroon naman po itong rubber boots na protection. Ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa bandang harapan, ito po ay mayroong sukat na 3x17. Mapunta naman po tayo dito po sa kanyang meter panel display. Rounded shape po ito na chrome color, yung kanyang cover. At ito po pala ay combination ng digital at saka analog display. Gumagamit po ito ng mechanical key para sa kanyang ignition. At ito po ay naka-naked handlebar na chrome color. Pwede na po tayo agad maglagay rito ng mga phone holder. Papunta naman po tayo rito po sa kanyang mga button selector. Mayroon po itong passing light. May choke po siya rito. May high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po siyang engine kill switch, may on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake levers is matte black color. At black color din po ito pong kanyang handle grip at black color din po ito pong kanyang end bar. Mapunta naman po tayo dito po sa kanyang fuel tank. Napaka-flawless po pala ng pagkakadesign nito pong kanyang fuel tank. Matte green po yung kanyang kulay. At ito po pala ay mayroong 12 liters na fuel tank capacity. At mayroon naman po itong fuel consumption na 43 km per liter. Ito pong kanyang engine cover is black color po siya. Ganun din po ito pong kanyang top cover. Ito pong kanyang side cover, ang ganda rin ng pagkakadesign. No? Nagkaroon po siya rito ng mga butas. Nandito naman po ito pong kanyang shifter. At ito po ay mayroong 5-speed manual transmission. At ito naman pong kanyang pillion step sa ating rider at back rider is chrome color po siya.
mayroon po yung rubber cover on top. At napansin ko lang, ito po palang kanyang rear shock absorber, napaka-forma din pala, no? Mayroon na siyang canister na silver color at bukod dyan, adjustable pa. Grabe, napaka-forma po pala nito pong kanilang classic bike, no? Dumako naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin ito pong kanyang braking system. Gumagamit po ito ng mechanical trailing or yung drum brake na tinatawag. Ito pong kanyang hub is matte black color. Ganon din po yung kulay nitong kanyang rim. At ito naman pong kanyang stock pipe is matte black color. At mayroon naman po itong single exhaust. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang upuan. Ang ganda rin po pala nito pong kanyang seat cover, no? Leather type po siya na brown color. May pagka retro style. Ito pong kanyang upuan. At may additional naman po siya rito na extension cover. May lining na yellow and then silver color or gray dito sa bandang gitna. So ito po is detachable po siya. So pwede po siyang pang solo, pwede rin po siyang pang dalawahan. So detachable yan, pwede nyo yung tanggalin. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Rounded shape po pala ito pong kanyang tail light. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Ganon din po ito pong kanyang mga naka-pop up na turn signals. May naka-intact po rito na keyway in orange color. At nandirito naman po ito pong kanyang kick starter. So ito po ang kagandahan sa motorsiklo na to. Dahil bukod po rito sa kanyang kick starter, ay mayroon pa po itong electric starter. So dual option. Mayroon po kayong pagpipilian pagdating sa mga cold starting o di kaya kapag hindi na po gumagana yung inyong battery, palitin na, pwede pa po nating magamit ito using this kick starter. Nandirito naman po itong kanyang black color na foot brake. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang K-Way Cafe Racer ay meron po itong 152 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.5 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11.1 Nm at 6,000 RPM. At ang bigat po ng motorsiklo na ito ay mayroong kabuuang bigat na 110 kg. At ang presyo po ng K-Way Cafe Racer 152 ay nagkakahalaga po ito ng 69,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 3,500 pesos. At mayroon naman po itong 3,359 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang Euromotor Sport E110, ang pinaka-affordable na underbone motorcycle. Ito pong kanyang headlight ay gumagamit po ito ng bulb type. Included naman po rito yung kanyang mga turn signals sa kanyang headlight assembly. At ito naman po ay equipped with traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. At ito po ay naka-spokes rim set. At ito naman pong kanyang hub is silver color po siya. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.50/17. At ito po pala ay gumagamit ng drum brake para naman po rito sa kanyang front braking system. Naka-analog ang meter panel display, naka-mechanical key ang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. At ito pong kanyang upuan malapad din. Matte black color naman po ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin itong kanyang upuan. Mayroon din po pala itong underseat compartment. Maluwag din. Pwede po tayo ritong maglagay ng ating mga personal belongings. At dito rin po pala located yung kanyang battery compartment. At included na rin po dito yung kanyang fuel tank. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 3.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 48 km per liter. At mayroon naman po itong 4-speed manual transmission. Semi-automatic po ang motorsiklong ito. At ito po ay naka-air-cooled ang kanyang cooling system. At naka-carburetor naman po ang kanyang engine type. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang taillight. Matulis din po yung pagkakadesign nitong kanyang taillight. At ang kagandahan niyan ay included na po rito yung kanyang mga turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At gumagamit po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At equip po ito ng drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroon pong sukat na 2.75/17. Mahaba naman po na black color ito pong kanyang exhaust pipe at mayroon naman po itong single exhaust. At ang kagandahan po nito ay mayroon po siyang integrated na kick starter,
At bukod po dyan ay meron din po itong electric starter. At ang Euromotor Sport E ay meron po itong 110 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 5.2 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 7 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Euromotor Sport E110 ay nagkakahalaga po ito ng 40,900 pesos. At nakapromo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon naman po itong 2,225 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang Euromotor Marvel 125 at ito po ay isang underbone motorcycle. Ang kagandahan po nito, yung kanyang headlight ay nandirito po sa kanyang handlebar cover, which is susunod po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At ito naman pong kanyang turn signals ay located po dito sa bandang harapan. At ang kagandahan niyan, mayroon pa po siyang split na daytime running light. At gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork para sa kanyang front suspension, equipped ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na red color. At ito po ay naka-cast wheel na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 70 by 90-17. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang meter panel display. Gumagamit po pala ito ng analog. At ang kagandahan niyan, mayroon po siyang gear indicator. 1, 2, 3, 4. So mayroon po pala siyang 4-speed manual transmission. At ito pong kanyang upuan, combination po pala ito ng two-tone color combination na gray at black. Ito pong kanyang seat cover. Buksan naman po natin itong kanyang upuan. Mayroon po pala siya ritong underseat compartment. Ngunit maliit lang po siya dahil dito po located, dito pong kanyang battery compartment. Ang kagandahan niyan, pagdating po sa mga baha ay pwede nating ilusong dahil mas mataas po yung kanyang battery compartment. At nandirito na rin po ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 4.5 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 48 km per liter. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. Habang dito naman po sa left side, mayroon po siya ritong pocket, malalim din. Pwede po tayong maglagay dyan ng coins. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. Mayroon din po itong integrated na kick starter at bukod dyan, mayroon din po itong electric starter. At ang Euromotor Marvel ay mayroon po itong 124 cubic centimeter engine displacement. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 7.5 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.5 Nm at 5,500 RPM. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Triangle shape naman po ito pong kanyang taillight at diamond type naman po ito pong kanyang mga turn signals. Bulb type pa po yung kanyang ginagamit. At equipped naman po ito ng mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang braking system. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likod, dito po ay mayroong sukat na 100 by 80-17. Maporma din po ito pong kanyang stock pipe. Ito pong kanyang head protection guard ay combination po ito ng chrome color at black color. At mayroon naman po itong single exhaust. At gumagamit po pala ito ng dual shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. At ang motor po na ito ay semi-automatic. At ang presyo po ng Euromotor Marvel 125 ay nagkakahalaga po ito ng 57,900 pesos. At nakapromo pa din po ito ng straight monthly. At mayroon po itong 2,976 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga SYM, K-Way at Euromotors ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito lamang po yan sa Mitsukushi, Nankayasan, Ordaneta, Pangasinan.